ninyo, bakit yung in-writing request para mabigyan sila ng permit to rally today at ano yung mga conditions set ng government? Binigyan ng Quezon City Local Government Unit ng permit sila. Kasi kahapon maraming issue, wala kaming makausap kasi nga walang permit. This time may representative na ron sa mga organizer. Naset na namin yung parameters kung bakit sila bibigyan ng permit at ano dahilan para i-cancel yung permit. Meron tayong MOA na pinirmahan. Ito nga nangyari, medyo organized kaya pabor naman sa atin tsaka sa mga mamamayan na hindi naman kasali. In fact, nakita nyo na maluwag na EDSA natin northwards tsaka southwards. Kasama ron sa MOA na pinirmahan namin yan. Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ng damit, medyo may problema na sa security at public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Ano yung parameters, sir, na sinasabi niyo? Unang-una, inalis natin sa EDSA lahat ng mga nagrarally tsaka yung mga buses natin. Pin-re-up natin yung EDSA northwards saka southwards. At nakiusap kami na yung nasa kabila, pumunta na rin dito para isang security and public safety concern na lang. Mas maganda ngayon kasi nga organized na sila at saka may kausap kami. Kasi may organizer nga kaming nakausap nung magpirmahan kami ng MOA. Sir, 3 days yung binabanggit ninyo, simula kahapon, tapos hanggang bukas dapat, yung request nila. Hindi, yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede, kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Sir, possible, sabi mo na makancel yung binigay ninyong permit sa kanila kahapon. Ano yung mga possible reason? Pag nagkaroon ng breach yung aming parang kontrata yan kailangan lahat ng parameters susundin nila. Like, lahat dito lang sila sa loob ng White Plains. Tapos yung mga sasakyan nila, ililipat nila yan. Kaya nga nakita nyo, maluwag ang EDSA ngayon northwards. Napakiusapan natin na alisin nila yung nakabara na blue bus kanina. So far, wala akong nakikitang violation, sinusunod naman nila. Pero yung permit ngayon, granted siya hanggang 8 p.m. pamaya. General, Yo. bakit daw po 4 na araw? Ano po bang gusto nila? Apparently, ang kanilang target kasi, meron raw silang 100,000. So, in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya, hindi ko ma-ensure yung public order and safety. So, might as well, sabi ko, hati-hatiin nyo kung ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. General, pakipaliwanag na nga po muna kung ano yung naging base ninyo, bakit yung in-writing request para mabigyan sila ng permit to rally today at ano yung mga conditions set ng government. Binigyan ng Quezon City Local Government Unit ng permit sila. Kasi kahapon maraming issue, wala kaming makausap kasi nga walang permit. This time may representative na ron sa mga organizer. Naset na namin yung parameters kung bakit sila bibigyan ng permit at ano dahilan para i-cancel yung permit. Meron tayong MOA na pinirmahan. Ito nga nangyari, medyo organized kaya pabor naman sa atin tsaka sa mga mamamayan na hindi naman kasali. In fact, nakita nyo na maluwag na EDSA natin northwards tsaka southwards. Kasama ron sa MOA na pinirmahan namin yan. Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ng damit, medyo may problema na sa security at public safety,
That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Ano yung parameters, sir, na sinasabi niyo? Unang-una, inalis natin sa EDSA lahat ng mga nagrarally tsaka yung mga buses natin. Pinre-up natin yung EDSA northwards saka southwards. At nakiusap kami na yung nasa kabila, pumunta na rin dito para isang security and public safety concern na lang. Mas maganda ngayon kasi nga organized na sila at saka may kausap kami. Kasi may organizer nga kaming nakausap nung magpirmahan kami ng MOA. Sir, 3 days yung binabanggit ninyo, simula kahapon, tapos hanggang bukas dapat, yung request nila. Hindi, yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede, kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Sir, possible, sabi mo na makancel yung binigay ninyong permit sa kanila kahapon. Ano yung mga possible reason? Pag nagkaroon ng breach ng aming parang kontrata yan kailangan lahat ng parameters susundin nila. Like, lahat dito lang sila sa loob ng White Plains. Tapos yung mga sasakyan nila, ililipat nila yan. Kaya nga nakita nyo, maluwag ang EDSA ngayon northwards. Napakiusapan natin na alisin nila yung nakabara na blue bus kanina. So far, wala akong nakikitang violation, sinusunod naman nila. Pero yung permit ngayon, granted siya hanggang 8 p.m. pamaya. General, Yo. bakit daw po 4 na araw? Ano po bang gusto nila? Apparently, ang kanilang target kasi, meron raw silang 100,000. So, in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya, hindi ko ma-ensure yung public order and safety. So, might as well, sabi ko, hati-hatiin nyo kung ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. So, sir, General, pakipaliwanag na nga po muna kung ano yung naging basis nyo, bakit yung interactive request para mabigyan sila ng permit to rally today at ano yung mga conditions set ng Quezon City Government Court. Binigyan ng Quezon City Local Government Unit ng permit sila. Kasi kahapon maraming issue, wala kaming makausap kasi nga walang permit. This time may representative na ron sa mga organizer. Naset na namin yung parameters kung bakit sila bibigyan ng permit at ano dahilan para i-cancel yung permit. Meron tayong MOA na pinirmahan. Ito nga nangyari, medyo organized kaya pabor naman sa atin tsaka sa mga mamamayan na hindi naman kasali. In fact, nakita nyo na maluwag na EDSA natin northwards tsaka southwards. Kasama ron sa MOA na pinirmahan namin yan. Ang permit na binigay ng QCLGU, simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko, hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko, kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Ano yung parameters, sir, na sinasabi niyo? Unang-una, inalis natin sa EDSA lahat ng mga nagrarally tsaka yung mga buses natin. Pinre-up natin yung EDSA northwards saka southwards. At nakiusap kami na yung nasa kabila, pumunta na rin dito para isang security and public safety concern na lang. Mas maganda ngayon kasi nga organized na sila at saka may kausap kami. Kasi may organizer nga kaming nakausap nung magpirmahan kami ng MOA. Sir, 3 days yung binabanggit ninyo, simula kahapon, tapos hanggang bukas dapat, yung request nila. Hindi, yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede, kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Sir, possible, sabi mo na makancel yung binigay ninyong permit sa kanila kahapon. Ano yung mga possible reason? Pag nagkaroon ng breach ng aming parang kontrata yan kailangan lahat ng parameters susundin nila. Like, lahat dito lang sila sa loob ng White Plains. Tapos yung mga sasakyan nila, ililipat nila yan. Kaya nga nakita nyo, maluwag ang EDSA ngayon northwards. Napakiusapan natin na alisin nila yung nakabara na blue bus kanina.
So far, wala akong nakikitang violation, sinusunod naman nila. Pero yung permit ngayon, granted siya hanggang 8 p.m. pamaya. General, Yo. bakit daw po 4 na araw? Ano po bang gusto nila? Apparently, ang kanilang target kasi, meron raw silang 100,000. So, in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya, hindi ko ma-ensure yung public order and safety. So, might as well, sabi ko, hati-hatiin nyo kung ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. So, sir,